ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya lumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinulong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maipaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bobo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng makapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay niyo ang kaligtasan na kalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalap, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dahisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadapilain at paglalangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan na di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong pugunan ang ating pong itutunod. Pangako ng tuon natin, lagi natin binitain. Tayo po lahat. Pangako ng tuon natin, lagi natin binitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hirang. Napamadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Tugon, Pangako ng tuon natin, lagi natin binitain. sa may pagkatakot, pagkain sa gana, pangako ng puon ay hindi nasisira.
Pinadama niya sa mga hinirang. Ang kapangyarihan niya ay pinatagad nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Tugon, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at bakila ang kanyang pangalan. At pupurihin pa magpakailanman. Tugon, Pangako ng doon natin, labi natin tumikain. Tumayo mo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na sa Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mahangaluya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga tukha ang tinatilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghahalian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghahalian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya sila'y nagtanungan, kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Opo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Naisip-isip niyo po ba kung anong mangyayari sa atin pagdating ng araw? Sa tingin niyo po ba, maliligtas ba tayo? Gusto ba natin maligtas? Gusto natin. Pero yung ginagawa ba natin sa tingin natin, maliligtas tayo? Gusto natin maligtas, pero ano nga ba? Ano ang pinagkakaabalahan natin sa mga panahon ito?
Naiisip ba natin yun? Kasi ngayon, talagang pinapaalala, no, sa unang pagbasa, sabi niya ni San Pablo sa kanyang unang sulat, yung tungkol sa kaligtasan. At sa ating Ebanghelyo, yung tungkol naman sa kaligtasan na paano ba tayo mabubuhay? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? May lumapit kay Jesus na isang mayaman. Mabait naman siya kasi sabi niya ay tinutupad naman niya lahat ng mga utos. Lahat ng mga batas na itinuro sa kanya ay ginawa niya na, sinusunod niya mula pa ng pagkabata. Pero sabi ni Jesus, may isa pang kulang. Mayo ka, ipagbili mo at ipamahagi ang iyong kayamanan. Paano yan? Ayan, dasal natin lagi, yumaman. Kahit na matanda na, di ba? Gusto natin yumaman. Sa inyo, mga senior na natin dito, gusto niyo pang yumaman kasi ayaw nyo na nung pumipila kayo kapag oras at araw ng bigayan ng ayuda. O ng, ano tawag doon? Yung monthly? Ano tawag yun? Pension yun? Ha? Hindi mo maintindihan. Tagapin na tagapin. Hindi ko maintindihan. Senior pension. Bakit nagtrabaho ba kayo? Para magka-pension kayo? Pero diba, hindi pila. Makikita ninyo, mahirap. Mahirap yung mahirap. Kasi, para na nga sa inyo yun, pero hindi pa madali makuha. Makuhasan pa nga, di ba? Hindi pa rin yung buo. Kaya, ang hangad ng tao lang, yumaman, yumaman. Maraming pera, marami pang pera. Yung tanong nga natin, gusto ba natin? Naiisip ba natin kung isang araw ay maliligtas na tayo ng ating mga pinagkakaabalahan? Kahit sa katigasan ng ulo natin, ayaw natin isaksak sa ating kokote na kung pwedeng bukas, mamamatay na tayo. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, matatapos sa ang buhay natin. Pero, kapag inabutan ba tayo ng ganong pagkakataon o panahon, ano ang uli natin naisip? Pera pa rin ba? Kayamanan pa rin ba? Kasi tandaan ninyo, kahit yung mga mayayaman na napakaraming ari-arian, lahat yan, baliwala. Iiwan yan. Hindi yan po pwedeng iharap sa Diyos. So ito po yung aking naipon, kaya papasukin niyo na po ako sa langit. Hindi yan ang magiging basihan. Una, kailangan natin tingnan, sinusunod ba natin ang mga utos ng Diyos? Ngayon, hindi na sinusunod ang utos ng Diyos, gumagawa pa tayo ng batas para kontrahin ang batas na binigay ng Diyos. Alam niyo po, sa bawat batas, tandaan niyo po, wala kasi kung aware kayo, no? Sa bawat batas na ginagawa ng ating mga empleyadong kongresista at mga senator, may bayad sila. May bayad yun. Kung sino yung author, sino yung ganito, meron silang kita doon. Diba? Kung aware ang mga tapos ng tungkol sa ganyan. Pero empleyado natin yan, empleyado sila. Pero kung makaasta, no, gumagawa ng batas, tayo ang mga alipin na dapat sumunod. Kaya nga, kahit na labagin ang utos ng Diyos, sila dapat ang masunod. Kalungkot lang sa sang-ayon tayo ng sang-ayon. Ano mangyayari sa buhay natin yan? Makakarating kaya tayo sa buhay na walang hanggan? Ulitin ko po, naiisip niyo na ba ang magiging buhay natin pagkatapos ng buhay dito? Uy, may katapusan tayo sa mundong ito. Pwedeng bata, pwedeng matanda, doon matatapos. Kaya kailangan mo isipin din,
O kung paano yung mga insurance company, lagi sinasabi, handa tayo. Ano man ang mangyari, handa tayo, insured tayo, secured tayo. Pero yung tayo na. Yung tanong na lang, maliligtas kaya ako? Mahalaga kasi po yun, no? Mahalagang bagay na ituturo sa atin ngayon. Kasi kahit anong gawin natin, o wala kang gawin, sa buhay na ito, may kailangan na tayo sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin, unang-una, masunod natin ang mga utos ng Diyos, may sa buhay natin ito, at maibahagi natin ang anumang kayamanan na mayroon tayo. Amen? Tumayo po lahat. Manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ang ating pong tutugon, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan, naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at nan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag ng tulungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyan kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Idulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kaibigan na mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat na tatayong kaibigan para sa agal at paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihingi pagdasal sa misang. Ang lahat ng ito'y hinihingi namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po. Lahat ng hirap hanggang sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tumuloy nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkalian ng banal. Ama namin lumika, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Tawaan kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para maging makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dilo.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay mang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglinga at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad na siya'y iwas kong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ibig, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya may sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, inapaya ang marito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Umanamay banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muling kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na itutuwas para sa iyong nagpapasalamat, sa iyong magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanan. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwalhatian. Kawaan mo at pagminapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa dalubilin ng mga kagagaling na utos at tulo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, upayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami igadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming nananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kahalaan, ang kapangyarihan at ang kamulihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniibig ko sa inyo. Kung ngayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lubog po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na may inaniyahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ang lamang ay gagawin ako. Katawan ng Kristo, Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa
sa puso'y nararamdaman. Sumayin po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilaho sa iyong buhay na hindi matatapos. Pinilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi.